hilagang kanluang bahagi ng Mindanao, nilakap ni Virgilio Resma, isang guro ng Misamis, ang epiko ng tribong Subanon. Isang babaeng nagngangalang Pirena ang pumalita ng epiko na nagtagal ng 7 gabi. Ito naman itinala at isinalin sa wikang Pilipino ni Virgilio. Ito ang alamat ni Sandayo. Noong unang panahon, mayroong maharlikang mag-asawa, sina Dato Salaria at Bae Sanlaang, na hindi magkaroon ng anak. Nag-alala sila sapagkat wala silang tagapagmana, kaya tinungo nila ang bundok Hilayan at naligo si Salaong sa mapagmilagrong batis ng Binasa. Matapos nito ay sinuklay ni Salaong ang kanyang buhok at isang sanggol ang lumabas at pinangalanan siyang Sandayan. Sa maikling panahon ay natuto si Sandayo na maglakad at magsalita at humingi na siya ng permiso sa kanyang ama upang simulan ang kanyang paglalakbay. 2 babae ang kanyang napanaginip, ngunit ang betel nut tree ni Bolak Sanday ang kanyang pinili. Nang umuwi si Sandayo ay nanaginip siya ng isang pigo na hindi maaaring maganap nang wala siya. Dumating si Sandayo, kasama ang kanyang magulang at mga kamag-anak sa nasabing pigo. Dito ay itinanim ni Sandayo ang tikoloma, isang bulaklak. Sinabi niya na kailangan itong alagaan sapagkat ito ang kanyang buhay. Nangako rin si Sandayo na siya'y babalik at magdadala ng kasiyahan sa mga tao. Matapos nito ay umakyat sa langit si Sandayo, ang kanyang mga bubulang at ang kanyang mga kamag-anak, at sila'y namuhay ng masaya at mapayapa. Ang Subanon na nangangahulugang taong nakatira sa tabing ilog ay nagmula sa salitang suba o ilog. Ito ay tribo na matatagpuan sa Zamboanga Peninsula. Ang grupong ito ay nakatira talaga sa mga tabing ilog, ngunit dahil sa mga hindi inaasahang pangyayari at kompetisyon mula sa ibang tribo, sila ay nanirahan sa mga bundok sa may Zamboanga del Sur at Misamis Occidental para sa kapayapaan ng kanilang hinahangad. Ang kanilang edukasyon ay nakasalalay sa pinuno ng tribo, ang timuay. Ang pangunahing hanap buhay ng mga Subanon ay pagsasaka at paghahayupan. Hindi pinaghahatian ng pamilya ang mga trabaho o gawain. Pantay-pantay ang lebel ng bawat tao dito dahil sa iisa lamang ang kanilang hanap buhay. Ang mga Subanon ay maaaring mag-asawa ng marami. Wala silang relihiyon, sila ay naniniwala na sa mga pangyarihang nilalang na tinatawag nilang Diwata Migbebayan. Naniniwala rin sila sa mga maraming Panginoon, Espiritu, Demonyo at Multo, at ang mga ito ay may kapangyarihan makapanakit ng isang tao, kaya para hindi magalit ang mga ito ay nag-aali sila ng mga bigas, karne at alak. Ang mga ritual nila ay pangalitawo, sayaw ng panliligaw, sote, sayaw ng mga lalaki na nagpapakita ng kalakasan ng mga Subanon. Lumade, sayaw sa fiesta ng mga Subanon na may hawak-hawak na palaspas para ipagdiwa ang magandang ani. Ang epikong Sandayo ay naglalarawan ng paraan ng katutubong pamumuhay at tradisyon ng Zamboanga. Pinapakita ng epiko ang mahigpit na pagpapahalaga ng mga Subanon sa pamilya. Napakahalaga ng pagtutulungan ng mga kamag-anak para sa kanila. Pinapakita rin ng epiko ang tradisyon ng pagsusuyo ng mga lalaki sa mga kadalagahan. Kasali ang magulang sa pagpili ng mapapangasawa ng kanilang mga anak. Nagkakaroon ng kasunduan sa pagitan ng pamilya ng lalaki at babae ukol sa bigay-kaya na kailangan may bigay muna bago ang kasal. Pinapahayag din ng epiko ng mga Subanon na sila ay naniniwala na ang kaluluwa ng mga yumao ay umaalis sa katawan at naglalakbay patungo sa ibang lugar. Chewing the mixture of areca nut and betel leaf is a tradition, custom, or ritual which dates back thousands of years from South Asia to the Pacific. It constitutes an important and popular cultural activity in many Asian and Oceanic countries, including India, Pakistan, Sri Lanka, Papua New Guinea, Bangladesh, Bhutan, Taiwan, Myanmar, Cambodia, the Solomon Islands, Thailand, Laos, the Maldives, and Vietnam. Archaeological evidence from Thailand, Indonesia, and the Philippines suggests that they have been used in tandem for 4,000 years or more.